Mga magulang ay may sala ba sa ginawa sa bata na grade 7 sa Ateneo sa Zamboanga City? Mga magulang, accountable tayo. Dahil binigyan nyo ng cellphone ang anak nyo without your provision. Hindi nyo siya binantayan. Ano ba ang mga pinagagawa? Hinayaan nyo lang na mag-ML hanggang nalulung sa ganyan ang utak ng anak nyo. Ano ang sanhi ng kanyang paglalaro na yan? Tingnan nyo, ginaya niya ang Mobile Legend. Namaril siya sa mga classroom at may napatay siya. Kanyang ginawa ayon sa kanyang nakikita. Kaya nga ang sabi ng Bible, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Ayan na. Hindi na niya inantay na tumanda. Kung ano ang kanya nakikita, in-execute na niya sa kanyang sarili. Nako, kawawa naman yung mga estudyante na nadamay na kanyang pinapagpraktisan. O, diba? Talagang akala mo kung laro-laro lang, i-educate natin ng ating mga anak instead na kung ano ang ibigay natin, kung ano. Ito, Bible story. Mga storybook yan. Palakihin nyo ng ganyan ang inyong mga anak. Para sila ay magkaroon ng takot sa Diyos at hindi sila gumawa ng mga ganyang bagay. So, sa mga may kakayahan dyan, tayo ay magkakandak ng isang moral recovery program sa mga eskwelahan. Itong Step to Christ. Kapag ang mga anak ninyo ay lumapit sa Diyos, unang hakbang nila ay ang paglapit sa Diyos. Kanilang maunawaan na ang kasamaan ay walang dulot na mabuting kahinatnan at magiging ito paimitsa sa buhay nila. Imagine, ang bata na yan ay namatay din. So, kawawa ang mga anak natin kapag gadget ang ating iregalo sa kanila. Bakit hindi natin sila regaluhan ng storybook? Lifetime. Ang gadget ay may limitasyon ang kanyang life. Pero ang storybook, yung lesson. Ayan, so wala pang mga storybook dyan. Bigyan yung mga anak ninyo. My Bible friends, yung hindi pa nakaintindi ng mahabang kwento. Eto, familiarization. Familiar yung mga anak nyo. Takot kayo mag-invest sa mga ganito. Pero sa mga gadget, na alam nyo na hindi maganda ang kahinatnan. Nako. Mga magulang, wag ninyong antayin ang panahon na sisingilin kayo sa mga binigay nyo sa mga anak nyo. Na problema kayo, matigas ang ulo ng anak nyo. Kayo lang din ang nagbibigay ng dahilan. Bakit matigas ang ulo ng mga anak nyo? Dahil binibigyan nyo ng mga gadget na hindi nyo naman kayang kontrolin sa mga anak nyo. Ayan. Kung kaya nyong kontrolin ang anak nyo, na hindi sila manood ni katiting, wag nyong papanoorin ng mga Mobile Legend, mga Roblox na yan, kung anong mga games na yan. Dahil ginamit ng kaawayan para lasunin ang utak ng mga anak nyo. Kaya mga magulang, bisig tayo na ating labanan ang ganitong mga pangyayari. Dahil kawawa ang mga anak natin. Ituturing pa naman natin sila ng ating bayang Pilipinas na magiging susunod na mga leader. Sino nang magiging leader sa susunod? Taga ibang lugar, kasi naubos na yung mga anak natin. Kaya mga magulang, sa atin mag-umpisa. Kung hindi pa kayang i-implement ng gobyerno na bawal na ang mga bata bigyan ng cellphone, tayo mismong mga magulang ay meron tayong karapatan, kapangyarihan, habang nasa ating poder ang ating mga anak. Kontrolin, wag nang bigyan ng gadget. That's all. Follow and share. Kung gusto nyo ng mga ganyang aklat, nandyan sa comment section yung link ng bookstore na pwede nyong puntahan para ay magka-avail kayo. Very affordable. Mura lang yan. Thank you for watching. God bless.